So yun, wag na wag niyong kakalimutan pala na mag-take down notes sa mga sasabihin ng trainer natin for tonight. Kasi lalo na sa mga SP members, yung mga naka-starter pack pa lang, wala po kasi itong replay sa inyo. So, kailangan mag-take down notes din kayo. And syempre, para sa mga naka-BP or sa mga mas naka-higher package, syempre, mag-take down notes din kayo para hindi na kayo mahirapan mag-review ng mga ah, lessons dito sa ating Team Genuine Academy. So, yun ang advantage nun. At mababalikan mo din siya kapag, for example, nagkataon na walang internet sa inyo. So, mas madali mo siya mababalikan. So, yun. Pero bago ko introduce sa inyo, okay, bago ko introduce sa inyo yung magiging trainer natin for tonight, gusto ko muna magkaroon tayo ng konting katuwaan lang. Gusto niyo ba yun? Or ayaw niyo? Sabihin niyo lang. Gusto niyo ba? Gusto niyo ba magkaroon tayo ng konting katuwaan? Or ayaw ninyo? Kasi kung ayaw niyo, wala naman kayong choice eh. Ako yung host eh. So, yun. Ayaw man ninyo, bahala kayo sa buhay niyo. Ako naman yung host eh. Hindi, biro lang. Biro lang. Pero magkakaroon talaga tayo ah. So, konting katuwaan lang para naman ganahan yung iba sa inyo na inaantok na. So, ano lang, hindi naman tatagal yung pag-introduce ko. Mga 1 hour lang naman yung pag-introduce ko. Hindi, biro lang. So, yun. Kailangan sumagot kayo ha. Sumagot kayo. May mga konting tanong lang naman ako na prepare. Actually, konti lang talaga. At yung mga paunahan pala sumagot ha. Paunahan. At yung mga mauunang sasagot dito, bibigyan ko ng ano ba to? Ng GCash. Ay, yung GCash. Ng 20 pesos. Through GCash. So, pan-load din yun, di ba? Pang-load din yun. Okay, ready na ba? Maganda na yun, sir. Okay, ready na ba? Ready na ba? Sige po. Ready na po. Okay, sige. So, yun. Chat lang ha. Bawal salita ha. Chat lang ha. Chat lang yung sagot ha. Chat lang po ha. Chat lang ha. So, titignan ko sa chat. So, ang pagsagot ninyo ay meron lang, bibigyan ko lamang kayo ng 5 seconds para sumagot. So, yung pinakauna kong makikitang sumagot dito base sa nakikita ko sa screen ko. So, yun yung i-considered kong panalo. Okay? So, after ko masabi yung tanong, hindi ko na uulitin. Isang beses ko lang siya sasabihin. So, magsisimula na agad ako ng countings ko ng 5 seconds. Okay? So, yun. Ito yung una kong tanong. Ayan. Para sa 20 pesos. Wala pang tanong, Arjun. Okay, para sa 20 pesos. Kung ang English ng patatas ay potato, ano naman ang English ng okra? Your 5 seconds starts now. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so hanggang kay ano lang ako ha. Wala nang sasagot. Hanggang kay Arlene lang yung huli kong nakita. So, ang pinakaunang nakatamang sagot. Teka, ang hirap pala nito naghanap, no? Okay, ang tamang sagot po ay okay. Ang nakita kong tamang sagot ay si Mary Ann Arnobit. Yan. So, congratulations Mary Ann Arnobit. Ang tamang sagot ay Ladies Fingers. Ladies Fingers, tama. So, yun. So, consider na natin yun. Lady Fingers. So, yun po yung English ng okra. Okay, so natutunan na kayo. Alright, so next. Ulitin ko lang ha, yung magbabase po ako sa mga una kong makikita dito sa aking screen ha, kasi magkakaiba-iba tayo ng screen eh. So, considered ko yung makikita ko ditong unang sasagot. Okay? So, para wala tayong gulo. Okay, next. Next na tanong.
Anong puno ang hindi wala pa, easy lang. Anong puno ang hindi naaakyat? So, yan, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wala na, tama na. Okay, ang tamang sagot ay mahirap pala na ito. So, tama. So, ang unang nakasagot ay si Ronnie Velasco. ang tamang sagot, ang puno na hindi naaakyat ay yung puno na nakatumba. Paano mo aakyatin yung punong nakatumba? So, alam ko yung iba familiar na dito kaya nakasagot na. So, tinanong ko lang kasi mga yung iba sa inyo hindi pa alam eh. Okay, ito last. Last na to ah. So, yung mga yung mga nananalo, message na lang kayo sa akin ha. Kayo na lang ang mag-message sa akin ha. Okay, so direct PM nyo ako para sa 20 pesos. Pero kung ayaw nyo, di okay lang din naman. Okay, sige next. Last na to, last ha. Alright. So, yun. Pa-mute na lang po nung iba ha. Para hindi tayo maingay. So, yun. Okay, last. Oo nga, nakamute ako, sorry. Ulit, be alert ha, be alert. Kung ang English ng kamatis ay tomato, ulitin ko ha, kung ang English ng kamatis ay tomato, ulitin ko lang, kung ang kamatis, kung ang English ng kamatis ay tomato, ano naman? Mali pala. Sorry. Ulitin ko ulit. Kung ang English ng kamatis ay tomato, may sumasagot na oh. Saan binaril si Rizal? So, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, tingnan natin. Tingnan mo lang ha. So, ang nanalo, teka lang, ito ha. Teka lang, dami. Wala na sasagot. Teka lang. Hanapin ko lang. Teka lang ha. Hindi po dapitan ha. Okay, ang nanalo po ay... Teka lang, ang hirap pala na ito. Okay. Ang nanalo po ay si Jasper De La Cruz. Si Jasper De La Cruz po ang nanalo. Binaril po si Rizal sa likod. Okay, yun po yung tamang sagot. Binaril po si Rizal sa likod. So congratulations, Jasper De La Cruz. Okay, hindi ko naman tinanong kung saang lugar siya binaril. Okay. So yun. So congratulations sa tatlong nanalo. PM nyo na lang ako. PM nyo na lang ako. So next time ulit, magpapagames ulit ako kung sakaling ako yung mag-host. So, na-scam daw sila. Na-scam daw yung iba. Alright, so I hope nag-enjoy kayo doon kahit maikli lang. Hindi po yung kalokohan ha. Medyo lang. So yun. I hope nag-enjoy kayo kahit papaano. Kahit papaano dun sa maikli nating genuine yun. So maikli nating laro. Gusto ko lang kayong mabuhayan kasi alam ko yung iba sa inyo antok na. So, pero mas pinili pa rin nilang mag-training or umattend sa ating training. So, hindi ko na papatagalin. Hayaan ko na yung host natin, yung yung trainer natin yung magpakilala para sa sarili niya. Okay, kasi masyado nang marami yung sinasabi ko dito at masyado nang matagal yung sinasabi ko. Kawawa naman yung host. Yung trainer kanina pa naghihintay.
So, yun. So, hindi ko na papatagalin. So, Coach, pasa ko na sa'yo. Okay, all right. So, welcome back. Welcome back. Welcome back sa inyo lahat. By the way, ako pala ang magiging trainer nyo for tonight. Na-scam ko ba ulit kayo? So, welcome back. So, ako pala yung magiging magiging trainer nyo for tonight. So, I hope na nag-enjoy kayo kanina sa ating laro. So, yun. So, salamat sa nag-introduce sa akin kanina. Genuine po ako genuine po ako. Di po ako nangi-scam. So, yun. Wala na kayong choice. So, ako yung trainer ninyo for tonight. So, maraming salamat sa nag-host kanina. So, salamat sa pag-introduce mo. So, magsisimula na ako. Pakilala ko lang ng konti yung sarili ko. So, by the way, ano po ako, isa po akong teacher in profession. So, hindi ko po magagawa mang-scam. So, yun, biro lang. So, yun, ako po pala yung magiging magiging trainer nyo for tonight. So, wala kasing gusto mag-introduce sa akin. Kaya ako na lang nag-introduce sa sarili ko. Hindi, joke lang. Sinadya ko talaga yon. Sinadya ko talaga yon. Naisip ko lang, wala lang. Gusto ko lang ngayon pagtripan. Hindi, joke lang. Joke lang. Joke lang Joke lang. Baka mawalan na kayo ng respeto sa akin. Huwag naman ganun. Gusto ko lang ngayong pasayahin ngayong gabi. So, I hope napasaya ko kayo. By the way, clear ba yung boses ko? Clear ba? Clear na clear. Ayan. So, yun. So, I hope okay na tayo. Pwede na tayo magsimula. So, pakilala ko lang pala ulit yung sarili ko para sa mga hindi pa sa mga hindi nakaabot. Okay, unang-una, hindi po ako scammer. At malinis po yung intention ko. At isa po akong teacher in profession. So, meron din po akong license. Gusto nyo kung pakita ko pa sa inyo? Hindi, isa po talaga akong teacher. And hindi rin po ako scammer. So, by the way, ako po si Coach Monig Haras ninyo. At ako po yung magiging trainer nyo for tonight. And yun nga, nasabi ko na kanina, isa po ako sa mga TG leader dito sa team. At isa rin ako sa mga OG at Diamond rank and 6-digit income earner. So, hindi ko na ulitin. Start na tayo. So, by the way, ang pag-uusapan pala natin for tonight is tungkol sa kwento ni Pagong at ni Rabbit. The turtle and rabbit strategy. So, kukuha tayo ng lesson dun sa kwento ni na turtle and rabbit strategy. Okay? So, sino dito sa inyo yung nakakaalam? Okay, sino dito sa inyo yung nakakaalam ng kwento ni Rabbit? Sige, kung sino man nakakaalam sa inyo ng kwento ni Rabbit, kayo na magkwento. Bahala na kayo dyan. joke lang. So, sino nakakaalam? Yan, taas mong kamay. Tatanong si teacher. Yung anak daw niya, magaling. Magaling. Okay, hindi daw po nila alam. Millennial. So, yun. So, para mas maintindihan ninyo, para malaman ninyo, para sa mga hindi nakakaalam, ewan ko ba kung kailan kayo pinanganak. Hindi, baka siguro yung ibang ngayon, yung millennial ngayon, baka hindi nila alam. Hindi natin sure. Okay? But, papanood ko na lang sa inyo meron akong hinanda nitong video. Marahil yung iba sa inyo alam na to, pero wag na kayong maging acne. No, kunyari hindi nyo na alam. No, malay nyo, may ma-remind ako sa inyo sa mga sasabihin ko ngayon. So, yun. By the way, ulitin ko lang mag-take down notes po kayo Okay, so papanood ko lang yung unang video. Wait lang. Wait lang po Alright, sandali. Hanapin ko lang. Ako po, nawala pa.
Wait lang po ah. Nasaan na yun? Share screen. Screen. Hello guys, kita nyo ba? Hindi ko makita yung chat. Nasaan na yung chat? Okay, wait lang ah. Wait lang guys. Wait lang. Naglalag yung PC ko. Ang dami pumapasok. Naglalag ako. Guys, wait lang ha. Ano ba yan? Sorry. Ayan. So I hope, kita nyo? Kita nyo ba? Kita ba? Kita coach. Okay lang. Kita po. Alright. So pasensya na. Hindi ko kasi makita yung hindi ko makita yung ayun. Lumabas na. Okay, play ko na po ha. Coach. Wala pong sound. Sorry. Ulitin ko ah. Wait lang guys. Ayun. Sorry, hindi ko na pala napindot. Ulitin ko lang. Sorry naman. Tao lang, nagkakamali din. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he had lost the race. Okay, anyway, wait lang. Ba't ganun? May gera ata. Bakit ganun? Ba't may naririnig kami? Pasuyo naman po ako. Mga leaders ano naman po sila. Hindi ko na sila makita eh. Dami. Pa-mute naman po sila. Pasuyo po. Naintindihan nyo ba? Ulitin natin. Parang may nagsisingilan ng utang kanina eh. Naririnig ko eh. Joke lang. Joke lang. Naglalag kasi yung PC ko kasi may mga na pumapasok tapos may ito nga nag-share screen. So yun, anyway. Ulitin ko ba or hindi na? Okay na. Okay, so yun. So kung nakita ninyo yung video, kung napanood niyo yung video, anong lesson yung matututunan natin dun sa kwento ni na Rabbit at ni Pagong? Meron bang lesson? Meron ba? Meron po, meron. So yun. Okay, chat kayo dyan. Ayan. So yun. Okay, so ayun, alam nyo na pala eh. So hindi ko na iti-training, alam nyo na pala eh. Hindi ko na itutuloy. Alam nyo na pala eh. So sinabi nyo na lahat. Okay, kahit slow, basta tuloy-tuloy. So actually, lahat ng sinabi ninyo ngayon ay tama. So ngayon,
wala na akong rason para mag-explain sa inyo o para mag-train. Alam niyo na eh. Ano ba sasabihin ko, di ba? Sasayang lang ako ng laway dito eh. Biro lang, biro lang. So lahat ng sinabi niyo tama. Okay? So natutuwa ako kasi alam niyo yan. So natutuwa ako kasi nakita niyo yung lesson dun sa kwento na yon ni na Rabbit at ni Pagong kasi kung mapapansin niyo, 'di ba, dun sa race na yon, ang nanalo ay si Pagong. So bakit nga ba nanalo si Pagong? So yan, unang rason bakit nanalo si Pagong na pwede natin matutunan doon sa kwento na yon ay focus ka muna or focus ka sa goals mo. Si Pagong, nakafocus lang siya sa goals niya. Okay, kung mapapansin niyo, hindi niya inisip yung mga obstacles or hindi niya inisip yung mga problema, yung mga pwedeng humarang sa kanya, yung mga pwedeng pumigil sa kanya. Hindi niya tinignan yun eh. Unang-unang dahilan para isipin niya na hindi niya kayang talunin si Rabbit is yung ano niya eh, yung bahay niya. Para sa Pagong mabigat yun. 'Di ba? Imagine mo bit mo yung bahay mo. 'Di ba ang bigat nun? Eh si Cuneo, wala namang ganoon eh. At biologically speaking, kahit saan man natin, kahit bali-baliktarin natin, di hamak na mas mabilis talaga si Cuneo kaysa kay Pagong. 'Di ba? Totoo naman, 'di ba? Yun yung nature nila eh. Yun na talaga sila. Talagang mabagal si Pagong, talagang mabilis si Cuneo. Ganon talaga sila. Okay? So, sa umpisa pa lang ng karera, alam na natin kung sinong mananalo sa kanilang dalawa, di ba? Pero dahil sa hindi natin inaasahang pagkakataon, nanalo si Pagong. At yun yung unang lesson na pwede nating matutunan. Focus ka lang sa goals mo. Alam nyo, kahit malayo yung tatakbuhin nyo, alam na, kasi ganito sa business natin, sa atin ngayon, marahil yung iba sa inyo, medyo cloudy pa yung isip. Medyo cloudy. Ang ibig sabihin, medyo nagda-doubt pa sila sa sarili nila. Medyo nagda-doubt pa sila sa sinasabi ng mga leaders sa kanila na pag ginawa mo to, pag tinuloy-tuloy mo to, makukuha mo yung pangarap mo. Medyo doubtful pa sila eh. Okay? Yung iba sa inyo, cloudy pa. Kumbaga parang, totoo ba talaga? Diba? Totoo ba talaga na pag ginawa ko to is makukuha ko yung pangarap ko? Kapag tinuloy-tuloy ko to, makukuha ko yung pangarap ko? Di ba, may alam ko may mga ganun sa inyo. May mga ganun sa inyo. Pero, ang gusto kong maintindihan ninyo, maging katulad sana tayo ni Pagong, na kahit sa kabila ng sobrang daming problema na nasa harap natin, hindi siya tumigil. Okay? Hindi siya tumigil. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang pagtakbo. Kahit na alam niya talo na siya, kahit alam niya lugi na siya, hindi siya sumuko. Okay? Nagtuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo. Okay? So I hope na naintindihan ninyo kasi alam ko naintindihan niyo na. Kanina nga tama na lahat ng sinabi ninyo eh. Okay? Sabi nga ni 'di ba ni Rendon, focus ka lang sa goals mo, iwan mo kahit pamilya mo pa, 'di ba? So, 'yun. Okay? So, isa pa sa mga pwede nating makuhang lesson doon sa unang storya na 'yan ay yung paniniwala sa sarili. Okay? Si Pagong, ang tanging ginawa niya, naniwala lang siya sa sarili niya. 'Di ba? Belief. Nagtiwala siya sa sarili niya na kaya niya. Na kahit sa alam niya sa sitwasyon ngayon medyo malabo, kahit na alam niya sa sitwasyon ngayon medyo mahirap, pero naniwala siya sa sarili niya na kaya niya. At alam ko rin sa inyo, lahat tayo may problema at hindi ko alam kung ano yung mga dinadanas yung problema ngayon. Pero alam ko na bawat isa sa atin meron tayong na-experience na problema na umaabot sa punto na hindi natin alam kung paano gagawin natin eh. Hindi natin alam kung anong solusyon. Yung tipong mapapaiyak ka na lang sa isang tabi kasi hindi mo na alam kung anong gagawin mo. 'Di ba? So I hope may mga nakaka-experience niyan. Yung iba nga sa banyo pa naglalabas habang naliligo, umiiyak eh. Anong gagawin ko? Sino nakaka-relate?
Huwag kayo magsasabi, malalaman niyo, mabubuking kayo. Sino nakaka-relate na ganun? Huwag niyo sasabihin. So, alam ko may iba sa inyo na nakaka-relate talaga. Kasi ganun din ako eh. Ako na yung unang umamin. Hindi, may pagkakataon talaga. Ayun nga. Pag nasa CR ako, minsan doon mo naiisip yung ano eh. Minsan problema. Pero minsan nakakaisip din ako ng solusyon pag nasa CR ako. Pero hindi CR ang usapan natin dito ngayon. Hindi CR. Ang sinasabi ko is maniwala kayo sa sarili niyo. Magtiwala kayo sa sarili niyo. Lagi niyo tandaan na wala namang ibang kasi maniniwala sa inyo kundi kayo lang. Okay? Sarili niyo lang. Kasi tandaan niyo na kahit na yung mga nasa paligid mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, mga relatives mo is naniniwala sa iyo na kaya mo siyang gawin. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo kayang gawin, or I mean, hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mo siyang gawin, hindi mo magagawa. Okay? Wala ka ma-achieve. Pansinin mo, ako naniniwala ako na dumating na sa punto na may mga kaibigan na pumipilit sa iyo na kaya mo yan. Pero ikaw, sabi mo, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya, ayoko. Di ba? Dumating ka na sa point na yan. Na-experience niyo yung point na yan. Naniniwala ako na lahat kayo naka-experience ng gano'n. Na sinabihan kayo ng kaibigan ninyo, sinabihan kayo ng tropa ninyo or mga kakilala ninyo na kaya mo yan. Pero ikaw, sinasabi mo, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Alam ko na kahit di nyo aminin, kasi na-experience ko din yan eh. Okay? Na-experience ko din yan. Nasabi ko din sa sarili ko noon na hindi ko kaya. Kahit sinasabi ng ibang tao na kaya ko. Okay? So, yun. So, yun yung pangalawang lesson na pwede natin makuha dun sa unang story na yun. Una, yung focus nga sa goals mo. At pangalawa, yung paniniwala sa sarili. By the way, meron pala akong gustong i-add dun sa focus sa goals. May gusto pala akong i-add. Balik tayo dun sa focus sa goals. Okay. Walang masama na mag-focus ka sa goals mo. Pero ang mas importante na tignan mo is yung bawat steps mo every day para makapunta ka dun sa goals mo. Minsan nagkakaroon ng dito maling pananaw pagdating sa pag-focus sa goals. Ang nangyayari kasi nandun na lang talaga siya nakatingin. Doon na lang siya, focus siya sa goals niya. Uy, gusto ko to. Pero wala naman siyang ginagawa para makuha na yun. Nakakalimutan na niya tignan yung mga bawat hakbang o yung mga dapat niyang gawin para makuha yung goals na yun. Kaya, so, walang masama na mag-focus ka dun sa goals mo. Pero, lagi mong tandaan or na ang dapat mong mas pagtuunan ng pansin yung unang step. Sa hagdan, di ba? Sa hagdan. Di ba sa hagdan, kapag bago mo palang aakyatin yung hagdan, di ba tinitignan mo yung bawat hakbang mo? Kasi syempre, susukatin mo pa, tatantyahin mo pa kung gaano kalapad yung aapakan mo at kung gaano kataas or gaano kataas yung pagitan nung bawat hakbang. Di ba may hagdan na ang liliit na hakbang, ganun-ganun yung akyat mo. May mga hagdan naman na pag ganun-ganun. May ibang hagdan talaga na sobrang taas. May ibang hagdan naman talaga na sobrang ganyan. Tarik, di ba? Sobrang tarik. May ibang hagdan, di ba? Paikot din naman. So, syempre, pag sa una ka palang aakyat dun sa hagdan na yun, medyo mangangapa ka pa. Kailangan mong tignan yung bawat step. Kasi possible na kapag hindi mo tinignan, pwede kang malaglag. Babalik ka ulit sa umpisa. 'Di ba? So ganun. Ganun din sa atin. Pero once na nakabisado mo na siya, once na alam mo na siya, at lagi ka dun umaakyat, lagi ka dun bumababa, makakabisado mo siya. Hanggang umabot sa point na hindi mo na kailangan tignan. 'Di ba? Kusa na lang umaakyat yung paa mo, kusa na lang humakbang yung paa mo kasi alam na, sanay ka na. Okay? Sanay ka na. So, ganun din sa business natin. Sa una mahirap, kailangan mo munang tignan. Kailangan mo munang tignan yung bawat steps mo para ma-achieve mo yung goals mo na yun. Kasi kung lagi ka lang doon nakafocus sa goals mo, doon ka lang, wala, mapaparalyze ka, may stuck ka lang dyan kung saan ka nga
kung saan ka ngayon. Okay? Kasi, bakit ko nasasabi to? Kasi na-experience ko yan. Late ko na siya naintindihan, late ko na siya na-realize. Pero nung na-realize ko siya, sabi ko, oo nga, no? Masyado ako nakafocus sa goals ko, pero wala akong ginagawa para makuha yung goals ko. Wala akong ginagawa para makuha yung mga pangarap ko. Kulang yung ginagawa kong effort, kulang yung binibigay kong action para makamit ko yung goals ko na yun, makamit ko yung mga pangarap ko na yun. Okay? So, I hope nagkakaintindihan tayo dun, ha? Okay, so next, ano pa? Okay, pangatlong lesson na pwede natin matutunan dun sa kwento ni na Turtle, nila Pagong at ni Conejo ay yung pagiging consistent. Okay, so kung sino man yung nakanood sa video ko sa TikTok, yung about sa consistency. So, sabi nga doon, di ba, laging sinasabi sa amin ng mentor ko sa amin na walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Lagi niyang sinasabi sa amin yan. Lagi niyang nire-remind sa amin yan na walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. So kung hindi kayo naniniwala doon, try nyo na lang. I-try nyo na lang. Try nyo na lang, magpatay sinding kayo dyan. So, ewan ko lang kung hindi masira yung kalan ninyo. Okay, so, totoo naman yun. Di ba? Walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. So, balikan natin yung kwento. Pansinin natin kung ano yung ginawa ni Conejo. So, ang bilis niya, di ba? Ang bilis. Sobrang bilis niya. Sobrang bilis. At umabot sa point na hindi niya na makita si Pagong sa sobrang layo at ang ginawa niya, inintay niya muna, di ba? Ano siya eh, confident siya sa sarili niya na kahit lumapit yung agwat nila, kaya niyang talunin si Pagong eh. Pero hindi niya inaasahan. Hindi niya inaasahan na ayun nga, na makakatulog siya. So, pero balik tayo dun sa sinasabi ko. Walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. So, mabilis ako Conejo pero dahil nakampante siya. Okay? Ayun nga, nakampante siya, tumigil siya. Ngayon, hindi siya nakaabot sa finish line. Parang ganun yun. Yun yung ibig ko sabihin. Yun yung ibig sabihin nung sinasabi sa amin ni coach na walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Okay? Lagi niyong tatak sa isip niyo yan. No, pansinin niyo, evaluate niyo yung sarili niyo. Ganun ba yung ginagawa ninyo? Okay? Ganun ba yung ginagawa ninyo? Kasi lagi niyo tandaan na kahit na sobrang hina lang ng tubig tuloy, ng apoy, pero tuloy-tuloy, tingin niyo kukulo yung tubig? Kukulo kaya yung tubig? Kukulo hindi. Di ba kukulo yun? Kahit sobrang hina pa niyan. Kahit pa yung pinakamahinang apoy. Pero tuloy-tuloy, hindi mo papatayin. Kukulo at kukulo yan. Ganon din sa atin. Ganon yung ginawa ni Pagong. Kahit sobrang bagal niya, kahit alam niyang mabagal siya, pero nagtuloy-tuloy siya. Okay, ganon din, di ba sa gripo? Sino dito mga nasiraan na ng gripo? Yung may tumutulo na patak-patak. Di ba pag ganon kinakabahan ka na? Hala, baka tumaas na yung bill natin. Alam mo kasi sa sarili mo na kahit patak-patak lang yun, pag naipon yun, makakapuno ng isang balde yun. Diba? Parang ganun din. Parang ganun din sa, yun nga, yung sinasabi ko na walang kumulong tubig sa patay sinding apoy. Okay? So, yun. And lagi nyo tandaan, kasi ito. May mga ganitong scenario kaming na-experience. Mga na-encounter na members na, coach, tuwing Sabado lang ako nakakaano kasi walang pasok eh. Day off ko yun kasi pag may pasok, hindi ako makahataw, wala kaming pagod na ako, uwi ako sa galing trabaho, wala na akong oras, papahinga na ako, tapos makatulog na ako. So wala na akong time, sabi niya gano'n. Then sabi niya, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Hindi ako magbabanggit ng pangalan anyway.
Yun nga, sabi, tuwing Sabado na lang ako hahataw, coach. Tuwing Sabado ako hahataw. Dodoblehin ko yung hataw ko. So, kung 2 hours a day, gagawin ko 12 bars. 12 bars ako. 12 bars. 12 bars ako sa Sabado. Hahatawin ko yung negosyo. 12 hours, ibubuhos ko. Wala akong ibang gagawin. Yun lang, 12 hours. Straight. Straight na. 12 hours. Kaya hahataw ko yun, Sabado. So, lagi niyo tandaan na consistency is much more important than intensity. Para mas maintindihan nyo ganito, pwede nyo bang sabihin na, hindi mo na ako magtututbrush na ako ngayong araw ng 6 na beses. Kasi di ba 3 beses sa isang araw? Para bukas, hindi na ako magtututbrush. Pwede bang ganun? Pwede bang ganun yung gawin nyo? Hindi, magtututbrush na ako ng 9 na beses, 9 times. Para 2 araw, hindi na ako magtututbrush. Pwede bang ganun? In advance mo na, nag-CA ka. Hindi pwedeng ganun. Di ba, hindi pwedeng ganun. Ganun din sa business natin. Hindi pwedeng, kung hindi mo siya gagawin ng tuloy-tuloy, kung hindi mo siya gagawin ng tuloy-tuloy, hindi ka gagaling eh. Babalik at babalik ka lang sa umpisa eh. Ang kailangan mo kasing matutunan dito, ang kailangan kasing mangyari is masanay ka. Yun yung kailangan mangyari, masanay ka. Kasi dinidisiplina mo pa lang yung sarili mo eh. Sa una talaga, may resistance pa yung katawan mo. Nire-resist pa niya yung mga ginagawa mo sa business eh. Kasi hindi sanay yung katawan mo mag-business. Sanay kasi siya magtrabaho. Di ba? Kaya sobrang hirap sa umpisa. Kaya kailangan nyo na disiplinahin yung sarili ninyo kapag ginagawa niyo tong business na to. Kaya nga, di ba, ang sabi, 2 hours, kahit kung part-time ka, 2 hours a day ang ibigay mo sa business. Kasi ang kailangan, ma-save sa subconscious mind mo na kailangan mong gawin yung business ng tuloy-tuloy. Kailangan masanay yung katawan mo. Okay? Kailangan masanay. Okay, so I hope nagkakaintindihan tayo dun ha. Tandaan nyo na consistency is much more important than intensity. Okay? Pero hindi pala ako naalalang kwento na kinuwento rin ni Coach Carl noon about kay Kobe Bryant. Syempre, isa sa mga legend ng basketball yon. At syempre, kilala nyo din naman yung naging ka-team niya na si Shaquille O'Neal. And one time pala nagkaroon sila ng alitan ng dalawang yun. Kumbaga nagkaroon ng misunderstanding kasi ito si Kobe Bryant is disciplinarian. So, syempre sinasaway niya si O'Neal sa mga maling ginagawa. And syempre nagkaroon sila ng kumbaga parang uminit din yung ulo ng isa. Nagkaroon sila ng misunderstanding at umabot sa point na mag-aaway sila. Ngayon, sabi ni Kobe Bryant na hindi ko siya aatrasan. Sabi niya, hindi ko siya aatrasan. Kahit alam kong talo ko, hindi ko siya aatrasan. Para kahit papaano, kahit matalo ko sa laban namin, at least masasabi kong lumaban ako. At ganun yung ginawa ni Pagong. Kahit alam niyang talo siya, kahit alam niyang lugi siya, nagtuloy-tuloy pa rin siya. Ganon din sa atin, ganon din sa atin, sa buhay natin ngayon. Kahit kung ang sitwasyon natin ngayon is nandun tayo sa, kumbaga feeling natin talo na tayo, feeling natin wala na tayong pag-asa. Laban lang, lumabang ka. Sabi nga dun sa pinatugtog kong kanta kanina, medyo naglalaglag lang ako eh. Naglalag yung PC ko eh. Kaya putol-putol. Ang title nun, tuloy-tuloy lang. Naging favorite ko yun. Una kong narinig to kay Coach Lubin. Okay? Shoutout pala kay Coach Lubin. So sa kanya ko nalaman tong kanta na to. At nung unang narinig ko to, sobrang nagandahan ako kasi sobrang ganda ng message. Tuloy-tuloy lang. Diba? Tuloy-tuloy lang. So yun. Okay, so I hope may natutunan kayo. So bibilisan ko na, no? Ang bilis naman ng oras, alas 10 na kaagad. Natagalan tayo dun sa laro eh, no? So
Wait lang ha. Panood ko na sa inyo yung second video. I hope nag-take down notes kayo. Okay, wait. Set up ko lang. Uy. Alright. Diba? Share screen. Screen 1. Alright. Play. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. Hello. Alright. So, yun. Sasalita ako. Naka-mute pala ako. Napanood niyo ba? Hindi ko alam kung napanood niyo. Napanood niyo ba? Hindi alam ni Tim. Ayan. So, yun. Ano yung napansin niyo dun sa... Akala niyo, di ba, no? Nung unang nalaman ko tong kwento na to kay Coach Carl din, nagulat ako, meron pa palang second part yun. Meron pa palang sumunod. Yun ang sabi ni Coach Jun, meron pang rebanse. So, yun. Ano naman kaya yung mga, sa mga nakapanood, yan. Ano naman yung sa tingin nyong makukuha nating lesson doon sa pangalawang video? Hinamon niya ulit si Pagong eh. Sabi niya, banse daw sila, banse. Dodoblehin daw niya yung posta. So, yun. Ano yung mga another chance? Yan. Always learn from mistakes. Fast and reliable. Kala ko fast and furious eh. Ayan, natuto na si Rabbit sa pagkakamali niya. So yun, hindi ko na rin to kailangan explain kasi alam nyo na, tama naman yung mga sinabi ninyo. Napakadali lang naman siyang intindihin. So yun, next na tayo kaagad. Hindi, joke lang. Excuse me. So yun, ang matututunan nating lesson dito sa pangalawang video is una, yun yan, nasabi niyo na rin kanina, natuto na si Rabbit sa kanyang pagkakamali. Sa atin sa buhay natin, marami tayong pagkakamaling magagawa. Hindi lang naman dito sa business. Okay? Pero, syempre, relate na rin natin yung business. So, marami tayong pagkakamaling magagawa. And, lagi niyo tandaan na, ang pangit kasi kapag yung pagkakamali na nagawa mo nung una, yun din yung pagkakamali na ginawa mo nung pangalawa. Hanggang sa naging pangatlo, naging pang-apat, naging pang-lima. Hindi ka na natuto nun kapag ano. Okay, hindi ka na natuto nun kapag ganun. Pangit nun pag ganun. No? Kailangan, ang gusto ko lang ipunto dito is, parang maging katulad tayo ni Rabbit, ni Conejo na natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Kasi alam naman niyang kayang-kaya niya eh. 'Di ba? Pero dahil nga sa ginawa niya, nakampante siya. Okay? Nakampante siya dahil nga alam niya lamang siya, alam niya na talented siya. Hindi siya nakampante siya. Kumbaga hindi niya binigay yung 100% niya. Yun nakampante. Kaya, yun naging reason. Natalo siya. Okay? Natalo siya. So, may mga ganito sa atin. So, paano natin ito i-relate sa business natin? Alam ko may mga iba sa inyo talented. Talented sila. Ako kasi, introvert ako. Kumbaga, hindi ako nagsasalita kapag hindi mo ako kinausap. Hindi mo ako kakausapin, hindi talaga kita kakausapin. Kahit na alam kong kilala kita, kahit nagkakausap tayo sa chat, kapag sa personal, hindi mo ako kinausap, hindi kita kakausapin. Ganun ako.
Hindi kasi ako FC, yung feeling close. Yun naman yung kabaligtaran ng mga introvert, yung mga extrovert. May mga tao talaga na talent na nila yun, yung tipo na kaya nilang makipagkaibigan kahit ngayon lang nila nakilala yung tao. Meron akong kaibigan na ganun. Yung tipong kakakilala lang niya, ngayon lang sila nagkita, pero feeling close na silang dalawa. Feeling close na siya doon. May mga ganun. May mga ganung tao. May mga may mga magagaling talaga sa ganun. At alam ko sa iba, yung iba sa inyo magagaling. May mga magagaling talaga mag-sales eh. Kahit hindi naman tinuruan magbenta, pero ang gagaling nila magbenta. No? Kaya lang, may mga pagkakataon na alam nilang magaling sila, pero hindi nila tinutuloy-tuloy. Nakakampante sila. Hindi, magaling naman ako eh. Hindi ko muna ano yun. So, alam ko yung iba nakaka-relate sa inyo dyan. Alam ko yung iba nakaka-relate sa inyo. So, lagi nyo tandaan na ang hard work beats talent. Lagi nyo tandaan, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Okay, ulitin ko Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Walang silbi yung talento mo kung hindi ka naman magpupursige. Kung hindi mo naman siya gagamitin. Parang yung ginawa ni Kuneho, kaya siya natalo nung una. Hindi niya ginamit eh. Yung talent niya, hindi nag-work hard eh. Ano nangyari? Ano naging resulta? Ayun. Kaya kung alam mong magaling ka sa isang bagay, kung alam mong magaling ka sa pagbebenta, i-take advantage mo na yun kasi lamang ka na sa iba. Kasi hindi lahat magaling magbenta. Hindi lahat magaling makipagkaibigan. I-take advantage mo na yun. 'Di ba? Sayang eh. Mas matatalo ka pa ng mga nagtsatsaga pero hindi talented kaysa talented pero tamad. Yan lagi yung itatak nyo sa isip nyo na hard work beats talent when talent doesn't work hard. Daig ng masipag ang magaling. 'Di ba? Alam niyo naman yan eh. Daig ng masipag ang magaling. Kahit gaano ka pa katalino. Kung tamad ka, wala kang mararating. Totoo yun. Kahit bali-baliktarin mo pa, totoo yun. Matalino ka, magaling ka, talented ka, pero isang karakter mo tamad, wala. Baliwala lahat yun. Okay, baliwala lahat. Alam niyo naman yan, hindi ko naman kailangan pang ipaliwanag pa ng mas maano. Alam niyo naman yan sa sarili ninyo. Nire-remind ko lang kayo. Okay? Sometimes kasi may mga pagkakataon, alam naman natin yung ginagawa natin, kailangan lang natin na may ibang tao na magsabi sa atin eh. 'Di ba? Kailangan pa kasi may ibang tao na masasampal sa atin ng katotohanan bago tayo gumawa ng action. 'Di ba? So, yun. I hope may nagigets niyo yung sinasabi ko. I hope na nakaka-relate kayo. I hope na naiintindihan ninyo. No? So, yun. Lagi niyo tandaan. Pudpud na tong kasabihan na to. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may paraan pa rin. Gumagawa ka ng paraan para hindi mo gawin yung dapat mong gawin, di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may paraan ka pa din. Yan yung na-realize ko eh. Totoo naman, di ba? Gumagawa ka ng paraan para hindi mo gawin kung ano yung dapat mong gawin. Yun eh. At kapag ganun ang ginawa mo, at kapag tatamad-tamad ka, hindi mo ini-improve yung sarili mo araw-araw, babalik ka sa umpisa. Okay? Parang sabi ko nga, sa consistency, kapag hindi mo tinuloy-tuloy, babalik ka lang sa umpisa, uulit at uulit ka lang. So, hindi ka nag-i-improve. Sabi nga, di ba, if you're not growing, you start dying, di ba? If you're not growing, you're dying. Sa puno, di ba, pag hindi na lumalaki yung puno, ang sunod na mangyayari sa kanya, mamamatay na. Di ba? Ganon din. Ganon din sa inyo. Sa atin, di ba? If
if you're not growing, kung hindi mo ini-improve yung sarili mo, hindi mo ini-improve yung knowledge mo, hindi mo dinadagdagan, hindi ka nagbabasa ng libro para madagdagan yung knowledge mo, doon ka magsisimula na doon ka magsisimula na mamat. Hindi ko sinasabing I mean, ang ibig ko sabihin, mas ano bang magandang term? Mamamatay yung pangarap mo. Ayun. Yun yung pinaka magandang sabihin. Unti-unti ulit mawawala yung pangarap mo, unti-unti ulit mamamatay yung pangarap mo, unti-unti ulit na magiging cloudy yung isip mo, magiging cloudy yung vision mo. Kasi ako naniniwala ko na meron naman kayong vision eh. Meron kayong vision para sa buhay ninyo, meron kayong vision para sa sarili nyo, meron kayong mga gustong makuha para sa sarili nyo, may mga gusto kayong pangarap para sa pamilya ninyo, kaya lang nagiging cloudy. Nagiging cloudy. Kapag naging cloudy na yan, unti-unti nyo nang hindi makikita yan, unti-unti na yan mamamatay. Mamamatay sa isip mo hanggang sa makalimutan mo na. Kaya yung iba, hindi nila, namamatay na lang sila, hindi nila na-achieve yung mga pangarap nila. Kasi ganun nga. Nagiging cloudy. And kapag hindi mo tinry or hindi mo ang ano bang term nun? Kapag hindi ka nag-aral, kapag hindi mo dinagdagan yung knowledge mo, kapag hindi ka nag-improve, hindi mo in-improve yung sarili mo, doon ka na magsisimula, doon na ulit magsisimula na mamatay ang pangarap mo. So, yun. Okay? So, I hope may natutunan kayo doon sa second video. Meron pang dalawa. Okay? May dalawa pa tayong video. So, by the way, mabilis na lang to. Okay, mabilis na lang to. And I hope meron kayong natututunan. Medyo binibilisan ko na lang kasi medyo late din tayong nagsimula. So, wait lang set up ko lang. Share screen. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. Alright. So, okay, ano kaya sa tingin nyo yung lesson dun sa pangatlong video? Napanood niya ba? Panood ba? May natutunan ba kayo? May nakuha ba kayong lesson dun? May nakuha ba kayong lesson? Okay, sige, chat nyo nga dyan kung ano yung yung nakuha nyo lesson doon sa pangatlong video na yun. Ayoko nang makikita may nang scam si Bagong So, yun. Yan, utak. So, yun. Okay, so dito na papasok yung kasabihan na daig ng madiskarte o maparaan ang matalino or magaling. Daig ng madiskarte ang magaling. Di ba may kasabihan nga din, matalino man ang matching, na utakan din. Tama ba? Tama ba yung sinabi ko? Di ba may ganun? Okay, so dito, ang makukuha nating lesson dito sa pangatlong video na ito is kay Pagong, bakit siya nanalo, is minaximize niya kung saan siya magaling. Okay? Alam niya kasi na hindi siya mananalo kapag yung paglalabanan nilang racetrack is yung patag lang, di ba? So ngayon, nakaisip siya ng paraan na what if dito tayo maglaban?
Okay? What if dito tayo naglaban? Kumbaga sa basketball, home court advantage, di ba? So yun, minaximize niya kung saan siya magaling. So hindi niya nakakala ni Conejo na ganun yung mangyayari. So natalo siya. Okay? So yung mga makukuha natin dito, ang makukuha nating lesson dito is yun nga, pagiging madiskarte. Yan, sa buhay natin, sa realidad ng buhay, ito isa sa mga na-realize ko din sa buhay na daig talaga na madiskarte ang magaling. Totoo yan. Napatunayan ko yan na kahit gaano ka katalino, kahit gaano pa kadami yung medal na nakuha mo na nag-aaral ka, kung hindi ka madiskarte sa buhay, wala. Lalamunin ka lang ng problema. Ibabaon ka lang ng problema sa lupa. So kung hindi ka marunong dumiskarte. 'Di ba? Diskarte sa buhay. So ngayon ako hindi naman ako matalino eh. Hindi ako matalino. May common sense lang ako. Pero hindi ako matalino. At tamad din ako mag-aral. Nung nag-aaral ako noon, imagine nyo, ito nga pinagtataka din ng mga naging classmate ko noon. Kasi kilala nila ako, tahimik lang talaga ako sa school, sa classroom. Lagi ako nasa gilid, hindi ako sumasagot, hindi ako nagtataas ng kamay, bihira lang. So, tas para akong basang sisiw sa klase. Hindi rin ako nakikipag-cooperate at iyang-hiya ako kapag tinatawag ako ng teacher ko. Ganun akong klase ng estudyante noon. Ganun yung ugali ko. Introvert kasi talaga ako na yun nga. At yun nga, tamad ako mag-aral. At dahil nga tamad ako mag-aral, hindi ako nakikinig kasi ang nasa isip ko lang nun, laro. Yun lang talaga. Laro, no? Lalo na ng elementary, mga laro ko nun, text, pogs, ano pa ba? Yu-Gi-Oh! Ano pa ba? Goma, trompo, yoyo. At yung pinaka-favorite ko, yung gagamba eh. So yun yung nasa isip ko, puro laro. Hindi ako nag-aaral. Pero ngayon, kung tatanungin nyo, paano ako nakapasa? Diskarte lang yan. Parang di nyo naman pinagdaanan yun. Parang di nyo naman pinagdaanan yung pinagdaanan ko eh. Sinungaling na kayo kapag di kayo nangopya na nag-aaral kayo. Sinungaling na dito yung mga hindi nangopya na nag-aaral sila. Yun yung ginawa kong diskarte. Nangopya ako. Sabihin ng ibang, umbihirang teacher to. O hindi totoo naman yun Kaya nga yung bakong mga classmate dati, tataka sila, teacher ka talaga? Seryoso? Hindi sila bang paniwala eh. Nangungopya ka lang sa akin dati So, yun. Ba't ko kinwento yun? Ang gusto ko lang ipunto dito is, yun nga, yung pagiging madiskarte. Hindi naman ako matalino, tamad ako mag-aaral, puro gagambay nasa isip ko, puro laro. Pero nakapasa ako, di ba? Naging teacher pa nga ako eh. Congrats daw, bastos. Congrats sa pangungopya. Hindi, totoo yun, di ba? Lalo na kapag nagipit ka na, di ba? Kakapit ka na sa patilim. 1 to 15, wala ka pang nasasagot, di ba? Anong gagawin mo? Di ba? Kakalabit ka na sa katabi mo. Uy, pingin namang isang sagot. So, yun. Yung iba, ang ginagawa, nanguhula na lang. Sige, puro C na lang sasagot ko. Tapos yung minsan, kinukontsaba pa yung katabi. Uy, letter C lahat ng sagot ko. Kapag nag-iba yung sagot, guhitan mo na lang. Kaya, ang dami nakaka-relate. Bakit? Ginawa nyo din naman yan eh. Sinungaling pa kayo sa akin. At napatunayan ko yan kasi mga estudyante ko, ganun din ginagawa. So, yun. So, hindi talaga maiiwasan yung ganun. Alam niyo kung bakit? Ito yung sa mga na-realize ko eh. Bakit sila nangungopya?
Bakit tayo nangungopya noon? Nape-pressure kasi tayo. Nape-pressure tayo. Nape-pressure tayo kasi takot tayo magkamali kasi pag nagkamali tayo, mapapagalitan tayo ni teacher. 'Di ba? Kapag bagsak tayo, papagalitan tayo ni teacher, papatawag si mommy or si daddy, palo sa puwet. Okay, 'di ba? So 'yun. By the way, medyo lumayo na tayo. So ang gusto ko lang naman ipunto doon is kailangan mo maging magdiskarte sa buhay, no? Hindi sapat na matalino ka lang, hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan mo maging madiskarte. Gagamitin mo yung galing at yung talino mo. No? Kumbaga dadagdagan mo lang ng diskarte para ma-maximize mo siya. So ngayon, kung i-relate natin to sa business, meron lang tayong tatlong bagay na kailangan mong maging magaling para maging successful ka dito sa business. Okay? So yung una diyan, syempre, prospecting. 'Di ba? Kailangan mong matuto, kailangan mong ma-master yung pagpo-prospect. 'Di ba? Sa prospect, maghanap ng prospect. So 'yun. And closing, paano mo mako-close si prospect and then follow up. Okay, so 'yun, yung tatlong bagay na 'yun. Alam ko meron namang diyan, meron namang tayong training sa Team Genuine Academy. Balikan niyo na lang kung paano. Hindi na natin siya madi-discuss dito. Pero yun yung tatlong bagay na kailangan nating ma-master or kailangan nating maging magaling, no, para ma-maximize natin, okay, yung ating business. So yun. Ayan. Okay, so buhay na buhay sila sa pangungopya, no? Buhay na buhay kayo, ah. So yan yung sa lesson na matututunan natin. Yun nga, maximize mo kung saan ka magaling at yung tatlong bagay na kailangan mo lang maging magaling dito sa ating business is yung pag-prospect, pag-closing at pag-follow up ng ating clients. So dito, kapag na-master mo to, tong tatlong to, kapag na-master mo to, kikita ka ng malaki. Sinasabi ko sa iyo, kikita ka ng malaki. Hindi lang kikita. Okay? Malaki kikitain mo. Basta tuloy-tuloy lang, at tulad nung kaninang pinag-uusapan natin, tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang makakampante na katulad ni Cuneo. Okay? Pero sa prospect, bawal magkopya ng prospect, ha. So, 'yun. Last. Medyo late na tayo. Last video. Alright, ito na. Okay, last video. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. Alright. So, yun. Napanood niyo ba? Alright. Ala, ba't wala? Yun. Kita niyo na ba yung poging host niyo? Buhat bangko eh. Alright, so yun. May ba kayo? Meron ba kayong natutunan doon sa pang-apat at panghuli nating video? Meron ba? Yan, teamwork. Okay, so hanggang doon na lang tayo. Alam niyo na pala eh. Hindi ko na-explain. Yan, magtulungan. So anong dapat natin gawin ngayon? Okay, pakopihin niyo ako. Joke lang. So, yun. Tama yung mga sinabi ninyo. Tama? Magtulungan. Yan. Wonder Pets. So, yun. Magtulungan. So, yun nga. Sinabi nyo na, ang lesson na matututunan natin dito sa
pang-apat na video is nga, magtulungan, teamwork. Sa business natin, kailangan natin mag-teamwork. Ganito yan. Yung marahil yung iba sa inyo, hindi eh. Ano talaga eh, ganito talaga na ginagawa natin eh. Kapag hindi pa tayo aware, unaware tayo na kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao. Di ba? Kahit aminin nyo man o hindi, nakumpara nyo na yung sarili nyo sa iba. At yun ang dapat ninyong iwasan. Kasi hindi mo kailangan maging katulad niya. Kailangan mo lang maging ikaw. Okay? Kung sino ka. Kailangan mong maging ikaw. At hindi mo kailangan maging kumbaga siya magaling sa ganung bagay. Hindi kailangan ganoon. Hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo na maging ganoon. Kung hindi naman ganoon yung personality mo, hindi mo kailangan ipilit na maging ganoon ka din. Okay? Lagi niyo tandaan na may kanya-kanya tayong kakayahan, may kanya-kanya tayong galing, may kanya-kanya tayong personality. Ang kailangan nating gawin is mag-teamwork. Ayun na nga yung sinabi ko sa inyo. Yun nga yung sinabi nyo. Kailangan natin mag-teamwork, magtulungan. Di ba sa langgam? Ang langgam, di ba, may iba't ibang klase ng langgam at sa bawat langgam, meron silang iba't ibang trabaho. Di ba? May iba't ibang trabaho. Hindi ko lang kabisado kung ano yung mga uri ng langgam na yan. Pero meron silang kanya-kanyang trabaho. Sa colony ng langgam, meron silang kanya-kanyang trabaho. Ganon din sa atin. Okay? Sa business natin, kailangan natin mag-teamwork. Hindi mo kailangan maging magaling lahat. Ako, hindi naman ako magaling sa pagbebenta eh. Di ba? Pero may mga downlines ako, may mga members ako na ang gagaling. Okay? Na ang gagaling. Ang kailangan lang natin teamwork. Pero ito ang kailangan nyo tandaan. Sa una, wala pang team. Kapag bago ka pa lang, wala pang teamwork. Bakit wala pang teamwork? Saka pa lang eh. Ikaw pa lang eh. Work pa lang. Di ba? Work pa lang. No? Pero once na nag-build ka na, once na nag-start ka na mag-build ng organization mo, gumawa ng sarili mong organization, dun pa lang na magkakaroon ng teamwork. Kasi nagkakaroon ka na ng team. Pero kung mag-isa ka pa lang, work pa lang yun. Wala pang team. Okay? Work pa lang yun. Pero ito lagi niyong tandaan. Ano bang kinagandahan kapag gumawa ka ng team or nag-build ka ng organization? Kung matatandaan niyo sa story 3 or sa video 3, sabi ko kanina, na ano yung tatlong bagay? O sige nga, kayo nga. Ano yung tatlong bagay na kailangan mo lang ma-master sa ating negosyo? Ano yung tatlong bagay na kailangan mo lang maging magaling? Type nyo nga dyan kung nagtitake notes nga kayo. Kung nagtitake down notes kayo. O, wala, di ba? Bawal mong opya. So, yun. Prospecting, closing, follow-up. So, prospecting, closing, follow-up. Yan. So, yun. Tama. At yung bagay na yan, kapag na-master mo yan, kikita ka ng malaki. Di ba? Sinabi ko sa inyo, kikita ka ng malaki. Pero, merong pero. Okay? Merong pero. Pero hindi ka yayaman. Okay? Ulitin ko ha. Kikita ka ng malaki, pero hindi ka yayaman. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi sa ganitong business natin, sa ganitong industry, para kayo umaman, kailangan meron kang team. Okay? Kailangan makapag-build ka ng team mo. Okay? Makapag-build ka ng sarili mo organization. Okay? At sa pag-build ng team, hindi madali. Sobrang habang proseso niyan. At dyan masusubok. Okay? Dyan masusubok kung sino yung mga matatatag. Dyan masusubok kung sino yung mga pagong. Okay? Sino yung mga nagtutuloy-tuloy. Okay? Kung sino yung mga pursigido talaga na makuha yung goals nila. Sino nakakilala kay Sir Ed? Sir Edison. Okay, para sa mga hindi nakakilala, para bigyan ko lang kayo ng konting background.
Si Sir Edison lang naman ang top 1. Okay? Top 1 ng buong company. Siya lang naman po yung may pinakamalaking kinikita buwan-buwan sa ating company kahit wala na siyang ginagawa. Bakit? Meron kasi siyang malaking team. Okay? Pero, bago siya walang gawin, nag-work muna siya una. Okay? Una, nag-work siya. Kung malalaman niyo lang istorya ni Sir Edison, kasi nakakasama namin yung si Sir Edison. Siyempre, nalalaman din namin yung ibang yung background niya, nagkukwento siya sa amin. So, nalalaman ko kung paano siya nagsimula din talaga. As in, parang ganito lang. Kung anong ginagawa ninyo, kung anong ginagawa natin ngayon, ganito lang din siya nagsimula. Nagsimula lang din siya ng siya lang. Nagsimula lang din siya na konti lang yung mga kasama niya, maliit lang yung grupo niya, pero eventually, dahil nagtuloy-tuloy siya, ayun, nakapag-build siya, and hindi pa doon nagtapos. Dahil nga nagkaroon siya ng organization, doon na nagsimula yung teamwork, sinasabi. Okay? Doon na nagsimula yung teamwork. So, si Sir Ed, hindi naman siya magaling sa pagbebenta eh. Pero dahil meron siyang downline or meron siyang member na magaling magbenta, mas magaling magbenta sa kanya. So, yun, dun, isa yun sa mga naging factor bakit siya, ganito kasi yan, ganito sa ganitong business natin, para yumaman ka, para yumaman ka, kailangan mong tulungan yung mga nasa baba mo. Kailangan mong tumulong. Wala kang choice, kailangan mong tumulong. Kailangan mo silang tulungan na kumita din. Kasi kapag hindi sila kumita, hindi ka rin kikita. So, paano mo sila mapapakita? Tuturuan mo sila. Okay? Iga-guide mo sila. At dyan na pumapasok yung sinasabi namin, o yung sinasabi ko kanina, teamwork. Okay? Ibigay mo sa kanya kung ano yung kaya mong gawin, ano yung mga nilalaman mo, ituro mo sa kanya, i-share mo sa kanya kung saan ka magaling. Ngayon, kung saan ka mahina, magpatulong ka din sa kanya. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Okay? Ganun lang kasimple. Okay, so may naintindihan ba? At yun yung advantage kapag nag-build ka ng organization. Doon ka kasi magkakaroon ng passive income. At yun naman kasi yung goal natin, di ba? Yun yung nag-iisang goal na pare-pares tayong lahat na nandito. Yun yung nag-iisang goal na gusto nating makuha na pare-pares tayong lahat. Ano yun? Siyempre, unang-una, financial freedom. Pangalawa is yung time freedom. May iba't iba tayong pangarap, pero yun yung dalawang bagay na pare-pares tayo na gustong makuha. Kaya tayo nandito ngayon. Diba? Kaya natin ginagawa to. Dahil dito lang natin makukuha yun. Dito natin makukuha yun. Ito alam nyo naman yun. Alam nyo naman itong sasabihin ko na syempre sa pag-iempleyado, hindi natin makukuha yung tinatawag nating time freedom. Marahil makukuha mo yung financial freedom. Kumbaga, wala ka nang iisipin sa mga bayarin kasi malaki naman sinasahod mo sa trabaho. Pero yung time freedom, parang medyo malabo eh. Kasi base sa nakikita ko at base sa realidad, pag empleyado ka, ang isa sa mga binibigay mo dyan is yung oras mo. Bukod sa effort mo, oras mo. So ngayon, kung nagbibigay ka ng oras mo sa trabaho mo, paano ka magkakaroon ng time freedom doon? Di ba? Kahit bali-baliktarin pa natin. Kahit bali-baliktarin natin. Wala kang nakitang trabaho na hindi ka kailangan magbigay ng oras sa kanila. Hindi pwede yun. Kapag hindi ka pumasok kahit may sakit ka, hindi ka sasahuran kung hindi valid yung reason mo eh. 'Di ba? Hindi ka babayaran eh.
Kaya nga yung leave, limited lang eh, di ba? May limitation. Kasi hindi ka nila kayang bayaran kapag hindi ka nagbigay ng oras, hindi ka nagbigay ng serbisyo sa kanila. Ganon yung realidad eh. Hindi ko dinadown yung pagiging empleyado ha. Baka misinterpret nyo ako. Hindi ko dinadown, hindi ko dinidegrade, hindi ko minamaliit. Malaking tulong yan sa atin, lalo na kapag nagsisimula pa lang tayo sa business. Kasi dyan tayo kumukuha ng mga panggastos natin pang araw-araw. Malaking tulong yan sa atin para makabuelo tayo. Ang point ko lang dito is wag mong pakarapin na mapako ka na lang dyan. Kasi may chance ka naman para makawala dyan eh. 'Di ba? May chance ka naman na para may opportunity ka naman na para magawa mo yung mga dapat mong gawin para makaalis ka sa ganyang sitwasyon. Pero kung satisfied ka na diyan, kung ano ka na diyan, kung okay ka na diyan, di okay lang naman. Well, di naman kita pipilitin. Pero yun kasi yung realidad. Okay? Yun talaga yung realidad. Hindi natin makukuha sa pagiging empleyado yung tinatawag nating time freedom. Lalo na sa profession ko. Kung sino man yung mga teacher dito, kaway-kaway dyan, no? Yung mga kapwa ko guro, kahit sa bahay, may trabaho ka. Kahit nasa bahay ka, may trabaho ka. Lalo na ngayon online. 'Di ba? Lalo na ngayon online. Yung tipong hindi nila iisipin na naka-out ano ka na, wala na yung kumbaga tapos na dapat yung oras mo sa trabaho pero feeling nila free ka pa rin. Kasi online lang naman, sa bahay ka lang naman. Mahirap. Okay, mahirap. So I hope nagigets nyo ako ha. Nakukuha nyo yung point ko ha. At dito lang sa ganitong business natin makukuha yan. Yung time freedom. And syempre yung financial freedom. Ganon din sa empleyado, hindi natin makukuha yung financial freedom na ang tinutukoy ko dito yung wala ka nang ginagawa. Ha? Yung wala ka nang ginagawa, kumikita ka. Kasi kahit ako, kung ako may-ari ng kumpanya, tapos may empleyado ako, sinasahuran ko, wala na siyang ginagawa, hindi ako papayag nun eh. Kasi syempre malulugi ako. Kaya nga kita binabayaran kasi nagbibigay ka ng serbisyo sa kumpanya ko eh. Nagbibigay ka ng serbisyo sa akin eh. Tapos babayaran kita, wala kang gagawin. Sige, ganito. Para mas maintindihan nyo, ilagay nyo yung sarili nyo sa may-ari ng kumpanya. Papayag ka ba na ganon? Papayag ba kayo na ganon? Yung mga empleyado mo, hindi walang gagawin pero papasahurin mo. Di ba hindi? Siyempre hindi. So, dun pa lang eh. Dun pa lang. Maintindihan mo na hindi talaga natin makukuha yung time tsaka financial freedom sa pag-iempleyado lang. Okay? So, gusto ko maintindihan nyo yun ng mas maigi. Marahil makabili ka ng bahay mo sa pagiging empleyado mo. Nakabili ka ng magandang cellphone sa pagiging empleyado mo. Mabili mo yung mga gusto mo sa pagiging empleyado mo. Kaya mo namang gawin yan eh. Kaya mo talaga mabili yan. Kaya mo makabili ng kotse sa pagtatrabaho mo. Kaya naman. Okay? Kaya naman yun. Hindi ko naman sinasabing hindi. Kaya. Ang punto ko lang dito, kaya mo nga, pero wala kang freedom. Okay? So, I hope meron kayong naiintindihan. At dito ko natatapusin yung ating training for tonight. So, medyo napahaba tayo, medyo na-extend tayo ng 30 minutes. Pero sana yung 30 minutes na yun ay hindi na sayang. At I hope meron kayong natutunan. And yun. So, assignment. Alam niyo na yung assignment eh. Okay, alam niyo na yung assignment. Ano lang, post nyo lang kung ano yung pinakatumatak na lesson sa gabing ito. Ano yung pinakatumatak sa inyo? Yung pinaka nakarelate ka, yung pinaka sumampal sa'yo na realization. So yun yung ano mo. Ano lang, maikli lang, wag naman yung nobela. Wag mo na ilagay lahat. No, yung pinakatumatak lang. No? Wag niyo na isama yung laro natin kanina ha.
binaril si Rizal sa likod. Hindi yun. Hindi yun yung hindi yun yung gusto ko makita. Yung natutunan niyo. Okay, so yun. Picture na tayo. So yung mga nakaano dyan, mga nakatago, huwag na kayo magtago. Teka lang ha. Ilang take ba to? May natutunan ba? Parang wala akong nakikita na may natutunan kayo. Okay. Winners, medyo madami to ha. Kaya standby lang kayo ha. May ang kalaban. So yun. Medyo maliit yung aking screen. Kailangan palakihin ko lang ha. Yun. Alright. So unang screen. Pause na, tingin sa camera, smile. 1, 2, 3. Os, walang gagalaw. Wait lang, ulit. Ako yung gumalaw. Ulit. 1, 2, 3. Alright. So, baba mo na. Wait lang ha, baka mawala eh. Wait lang. Baba mo na kamay. Sandali, naglalag ako. Okay, next. Okay, Team Genuine pose. Ngiti. Bahala kayo pag hindi kayo. Bahala kayo. Alright. So, wait lang. Meron pa. Pasensya na, medyo maano ha. Next. Pangatlo. So, posing na. 1, 2, 3, smile. Alright. Teka lang ha. Save ko lang. Power, yung mga nag-ano pa. Mabiyahe pa. Ingat ka bro. Wait lang. Okay, next. And smile. So, bala kayo pag di ka nag-smile ha. 1, 2, 3, smile. Yan. Kung sino yung may pinaka-cute na kuha dito, bibigyan ko din ng 20. Hoy, mga nanalo ha, kanina ha. Totoo yun, magbibigay ako ng 20. Okay, last. Alas na ba to? Oo, last. Alright. So, 1, 2, 3, smile. Bahala ko pag hindi ka nag-smile. 1, 2, 3, smile. Binigyan ko na yung second chance, ha? Alright. So, yun lang. Winners, magandang gabi sa inyong lahat. At maraming salamat. At dahil nandyan pa rin kayo. At dahil nagpa-auto kayo sa akin kanina. De, joke lang. So, yun lang. Maraming salamat. So, bye-bye. Good night.